Mapagpalang araw na naman po, mga best friend. Kamusta po kayo dyan? Siya nga pala, salamat po pala mga best friend, no? Yung nanood nung unang ina-upload natin na video. Yung mga kapatid natin pala, yung mga OFW, kumusta na po kayo? Sana po is nasa mabuting kalagayan po tayo dyan. Lalo na sa Amerika ng mga OFW, no? Mga kapatid natin dyan na nanirahan na. Congratulations nga pala. Donald Trump was already declared as the 47th President of the United States of the America. Congratulations po. Yun po, mga best friend, before natin pag-usapan yung mga issues ngayon, bagong issues, sana makikusuyo naman po. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe at pindutin naman o i-click naman po ninyo yung notification bell para updated po tayo sa lahat ng mga i-update natin na mga videos. Yun nga po, mga best friend, magbibigay na naman po ako ng opinion sa mga issues ngayon. Lalo na ngayon, nag-aakmang tataas na naman po ang presyuhan ng bigas. Yes, tama po kayo. Tama pong naririnig nyo, tataas na naman po. Nag-aakma lalo na sa mga lalawigan na apektado talaga sa bagyong nakaraan, lalo na yung bagyong Christine, at saka yung kapapasok lang na isang bagyo, yung bagyong Marcy, dito sa ating PAR, yung area of responsibility, same place pa rin po, yung mga lalawigan na yan na apektado, lalo na yung mga magsasaka natin, yung mga magsasaka nga po tayo, na inaani na po yung mga sasabihin natin na hindi pa matured ng mga bigas, palay, So, siyempre, may benta yun na hindi naman standard yung presyuhan dahil nga wala pa sa mga days na matured na harvest nila. Kumbaga, medyo hilaw pa. Parang ganun, So, kawawa yung mga kapatid natin. So, nag-aakma pa rin, natataas yung presyo, yung bigas, dahil nga po, ang supply is very limited na. Dahil na for how many billions na po yung apektado natin ng mga bigas, mga palayan, So, yun nga po, ang question dyan is, bakit tataas din yung bigas natin na ini-import natin? Yan po ang big question. Question ng mga kababayan natin. Why? Because po, sabi po kasi ni National President ng Federation of Free Farmers Association na si Mr. Montemayor ba yun? Yung taripa natin ng bigas is only 38 pesos. Yung imported na bigas. Pag sabihin natin 38 pesos, yung question mark o tanong ng mga kababayan natin, bakit yung sa retail na is nasa 52 hanggang 55 pesos na po yung retail? Hindi naman po natin yung mga natin, mga retailers natin, mga kapatid natin na mga retailers, dahil po sabi nila, mahal na po kasi yung kuha nila. I don't know, is kuha nila from wholesaler, siyempre, papatong pa sila. So, kaya nagiging 55 pesos na po yung mga retailers nila. I don't know din, kung sabihin ng mga wholesaler na mahal na rin yung kuha nila dahil ang sabi ng mga traders only 38 pesos yung So malamang meron na naman nagho-hoarding, meron naman na nag-iimbak ng bigas diyan, nag-take for granted na itataas nila yung presyo ng bigas, So baka naman po darating din ng panahon, babalik na naman po tayo yung ginagawa ng nakaraan ni President Marcos na magbibigyan na naman po ng pabuya kung sino yung makikitang nag-hoarding o makapagtuturo na nag-hoarding ng bigas, kung sinong makapagtuturo ng may bodegang bigasan na makikita, baka babalik na naman po doon. Huwag naman sana. Ang sa atin lang dito is, ka-opinion ko mga best friend is, tutukan nila dahil alam naman po natin yung Department of Agrarian naman talaga yung pinaka-importanting departamento o ahensya ng isang gobyerno, di ba? Dyan po ang source ng pagkain natin, lalo yung sa mga palay. Best friend, iba pag sabihin natin tumataas yung imported dahil nga po, as I've said, 38 pesos lang pong taripahan dyan.
bumu lumalaki ang tiyan talaga yung mga may mga capital, yung naghuhod ng mga ano. Biruin mo naman ha, nung time pa ni Marcos, yung siya nga pala yung kapanalo pa niya ng presidente ng Pilipinas. Wala pa siyang Secretary of Agrarian at that time. Siya pang umuupo bilang Secretary ng Agrarian, di ba, at that time. So after 7 months ata yun or 1 year na, meron bang may kaibahan ba? Meron bang yung pangako nila na 20 pesos na bigas, hindi rin wala, hindi lang naibigay. Mas lalo na ngayon, mas lalong tataas dahil nga limitado na yung production ng bigas natin. So sa atin lang po, mga ka-opinion, mga best friend, sana naman po itong gobyerno tutukan nila yung bigas na naman, dahil kawawa lahat tayo kapag ito'y tataas na naman. Mas lalong mahirapan, lalo na yung mga biktima nating na mga kababayan, biktima ng nakaraang bagyo, yung mga magsasaka natin nahihirapan na talaga kung paano babangon. Yun sana pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno. At sana naman po yung mga wholesalers natin dyan, yung mga kapitalista, wag naman po kayong ganyan. Wag po kung ano pa yan, si Pangulong Digong pa yan, at itong una talagang mumurahin at saka papangalanan na kayo kung sino kayo dyan, at ma-identified pa kayo. Di ba? Kawawa yung mga natin, naghihirap na nga tayo mga Pilipino, lalo yung mga nasalanta ng nakaraang bagyo. Itataasan niyo pa yung lalo na yung mga imported na supposedly diretso na sana sa mga retailers natin, at saka diretso na sa consumer natin na bibilihin nila, tinatataasan pa. So sana po mga best friend, ang gobyerno natin tutukan nila yung pagtaas, lalo na yung DTI, ang pagtaas ng presyo ng bigas, lalo sa lalawigan, apektado talaga. So yan po ang opinion ko, mga best friend. Ito lang, maikli lang talaga yung pag-usapan natin ngayon. Sa akin lang is sana magiging magiging mapanuri din tayo, lalo na ngayon na ang dami naghihirap dahil nga dito sa mga kalamidad na dumating sa bansa natin. Kung kayo po ang tatanungin natin, best friend, mga opinion nyo, ano pong opinion nyo dito? Paano tayo makatulong sa mga sa mga magsasaka natin naghihirap, napiktuhan, tsaka tayo mga consumer na umaasa na kahit man lang kaunti na mababawasan ang kilo ng bigas. At antayin po natin yung mga opinion yung mga best friend. Yan po. Salamat po sa muling pakikita po natin.